Paalisin ang pulubi na to sa mesa. Ayan. Ayan ang mga salitang binitiwan. Hindi ng isang kaaway, hindi ng isang estranghero, kundi ng asawa ng sarili kong anak, ang manugang ko. Sinabi niya iyon sa harap ng lahat. Sa harap ng kanyang mga mayayamang kaibigan, sa harap ng aming mga kamag-anak, at sa harap mismo ng nag-iisa kong anak na si Marco. Ang pinakamasakit sa lahat, sinabi niya iyon habang karga-karga ko ang apo naming si Leo. Sa mismong kaarawan ng bata, para akong binuhusan ng malamig na tubig na may yelo. Napatigil ang lahat, ang mga kubyertos, ang tawanan, ang musika, lahat huminto. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko. Isang tibok na parang martilyong pumupukpok sa dibdib ko, nagsasabing, hiya, ang hiya. Diyos ko, ang hiya. Yung pakiramdam na gusto mong maging lupa na lang para lamunin ka ng buo. Sa bahay na yon, sa bahay na tinulungan kong ipundar para sa kanila, tinawag akong pulubi. Ako, ang ina ng kanyang asawa, ang lola ng kanyang anak. Hindi man lang kumibo ang anak ko. Walang salita, walang pagtatanggol. Nakayuko lang siya, nakatingin sa kanyang mamahaling plato. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na mas masakit pa sa kahihiyan. Naramdaman ko ang pagiging kasambahay. Isang utusan na wala ng silbi. Isang matandang panggulo lang sa kanilang perpektong buhay. Iyon ang gabi na ang sarili kong pamilya ay ipinaramdam sa akin na ako ay isang basura. Alam nyo, sa loob ng maraming taon, ako ang naging anino sa likod ng kanilang tagumpay. Ako ang naging pundasyon na hindi nila nakikita. Nang pumanaw ang akahing asawa, ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko ang lahat para sa nag-iisa naming anak, si Marco. Nagtinda ako ng kakanin sa umaga, naglalabada sa hapon at tumatanggap ng tahi sa gabi. Lahat tiniis ko. Tiniis ko ang pagod, ang puyat, ang gutom, para lang makapagtapos siya sa isang magandang universidad. At nakapagtapos nga siya, nakahanap ng magandang trabaho. At doon niya nakilala si Isabela. Maganda, matalino, galing sa isang pamilyang may kaya. Sa una, masaya ako para sa kanila. Sino ba namang ina ang hindi gugustuhing magkaroon ng magandang buhay ang kanyang anak? Ako ang naging ilaw ng tahanan para sa kanya noong siya'y nag-iisa. At ngayong may sarili na siyang pamilya, handa akong maging anino na lang, isang suporta sa malayo. Nang ikasal sila, halos kalahati ng ipon ko, ibinigay ko para sa kanilang engrandeng kasal. Sabi ko, anak, para to sa'yo. Deserve mo maging masaya. Nang bumili sila ng bahay sa isang mamahaling subdibisyon, ako ang nagbigay ng paunang bayad. Milyon-milyong piso iyon. Pero hindi ko inisip yon. Ang mahalaga, may sarili na silang pugad. May komportabling buhay. Pero sa bawat tulong na ibinibigay ko, tila lalo akong nagiging invisible sa kanilang mga mata. Lalo akong nagiging ordinaryo. Tuwing bibisita ako, ang mga pagbati ay malamig. Ang mga ngiti ay pilit. Para akong isang obligasyon na kailangan nilang harapin. Walang pakialam. Iyon ang nararamdaman ko. Para silang walang pakialam sa lahat ng sakripisyo ko. Ang mahalaga lang ay ang kanilang imahe, ang kanilang estado sa buhay, ang sasabihin ng kanilang mga kaibigan. Ako? Isa lang akong paalala ng kanilang nakaraan na hindi na nila gustong balikan. At sa gabi ng kaarawan ng apo ko, malinaw na ang lahat. Dumating ako roon dala ang regalong ganchilyo ko. Isang sweater na ginawa ko ng buong pagmamahal. Bawat tusok ng sinulid may kasamang dasal para sa kalusugan at kaligayahan ni Leo. Pero nang buksan ni Isabela ang pinto, ang una niyang tiningnan ay hindi ang ngiti ko, kundi ang suot kong bestida. Isang simpleng itim na bestida, ang pinakamaganda kong damit, pero para sa kanya, ito'y basahan. Oh, nandyan na pala kayo, sabi niya. Walang mama, walang tita, walang galang. At doon ko naramdaman, nag-iisa. Kahit na napapaligiran ako ng maraming tao, nag-iisa ako. Ako ang matandang hindi nababagay sa kanilang makintab na mundo. Nang palayasin nila ako, lumabas ako ng bahay na iyon na dala lang ang aking handbag at ang basag kong puso. Umiiyak ako habang naglalakad papunta sa aking luma, pero maaasahang kotse. Habang nakaupo sa dilim, pinagmamasdan ng mga ilaw ng kanilang malaking bahay,
Naramdaman ko ang pagkaapi, ang pakiramdam ng isang talunan. Pero may isang bagay, isang napakalaking bagay na hindi nila alam. May isang lihim na hindi ko kailanman ipinagyabang. Isang sikretong itinago ko sa loob ng 35 taon. Habang nagpapakahirap akong mag-isa para palakihin si Marco, may isa pa akong anak na sabay kong pinalalaki. Isang negosyo. Isang kumpanyang sinimulan ko mula sa paglilinis ng isang maliit na opisina. Isang kumpanyang pinalago ko sa pamamagitan ng dugo, pawis at luha. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Isabela. Ang kumpanyang nagbibigay sa kanya ng sweldong milyon kada taon. Ang Meridian Technologies, ako. Ako ang nagtayo noon. Ako ang founder. Ako ang CEO. Hindi nila alam na ang bawat sahod na tinatanggap niya, ang bawat bonus na ipinagmamalaki niya, ay nanggagaling sa pirma ng pulubi na pinalayas niya. Ang maliit na lola na tinrato nilang parang aso ay ang reyna sa kahariang inaakala niyang inaakyatan niya. Ang kasambahay na minaliit nila ay may hawak na trump card. Ang kanilang pawn o alagad ay ang may-ari ng buong chessboard. At sa gabing iyon, sa loob ng aking kotse, habang pinupunasan ko ang aking mga luha, ang kalungkutan ay dahan-dahang napalitan. Napalitan ito ng isang malamig at matatag na determinasyon. Gusto nila akong mawala. Gusto nilang maging tahimik. Gusto nilang ikahiya ko kung sino ako at kung saan ako nanggaling. Pero tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ako ganong klaseng tao. Ito ay pagkuha ng hustisya, justice. Ito ay pagbabalik ng aking dangal. Ang dangal na nyurakan nila sa harap ng lahat. Ang dangal na ipinagkait sa akin ng sarili kong anak. At higit sa lahat, ito ay pagbibigay ng isang leksyon. Isang aral na hindi nila malilimutan habang sila'y nabubuhay. Isang aral na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Ang aral na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa suot niyang damit, sa laking bahay, o sa kinang ng alahas. Ang tunay na halaga ay nasa puso, nasa pagkatao, at sa pagrespeto sa kapwa, lalo na sa mga taong nagmahal at nagsakripisyo para sa iyo. Ang larong ito hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula, at sa pagkakataong ito, ako na ang magtatakda ng mga patakaran. Kayo, mga kapwa ko nanay, mga lola, mga tita, lahat tayo na nagbigay ng lahat para sa ating pamilya. Naranasan nyo na bang maramdaman na parang estranghero kayo sa sarili nyong tahanan? Naranasan nyo na bang maliitin dahil lang sa inyong hitsura o estado sa buhay? Kwentuhan nyo ako, gusto kong marinig ang inyong mga istorya. Mag-comment kayo sa ibaba. Sabihin nyo sa akin, saan kayo nanonood? Para malaman ko kung gaano nakalayo ang narating ng boses nating lahat. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa inyong puso, paki-like at i-share ang video na ito. Ibahagi natin ito hindi para sa chismis, kundi para magbigay ng lakas ng loob sa iba pa na maaaring dumaranas ng parehong sakit. At huwag kalimutang mag-subscribe para masubaybayan ninyo kung paano ko binawi ang aking dangal at kung paano natutunan ng isang palalong manugang ang kanyang pinakamapait na leksyon sa buhay. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Nang sa wakas ay makapasok ako sa loob ng bahay nila para akong pumasok sa ibang mundo. Isang mundo na banyaga sa akin. Ang sala ay puno ng mga taong hindi ko kilala. Mga lalaking nakasuot ng mamahaling barong, mga babaeng kumikinang ang mga alahas sa kanilang leeg at mga daliri. Ang kanilang mga boses ay mahihina pero may bigat. Tila bawat salita nila ay mahalaga. Tila ang kanilang mga usapan tungkol sa stock market at mga biyahe sa Europa ay mas matimbang kaysa sa buhay ng ordinaryong tao. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ako sa aking simpleng itim na bestida, bitbit ang isang supot ng regalo na gawa sa papel. Naramdaman kong wala ako sa lugar. Isang mantsa sa kanilang perpektong larawan. Pero ang lahat ng iyon ay nawala nang marinig ko ang isang boses na siyang musika sa aking pandinig. Lola Elena, sigaw ng munti kong apo na si Leo. Tumakbo siya papalapit sa akin, nakadipa ang kanyang mga braso,
At sa isang iglap, naramdaman kong nasa bahay na ako. Niyakap ko siya ng mahigpit, nilanghap ang amoy ng cake at ng kanyang kabataan. Happy birthday, apo ko, bulong ko. May regalo si Lola sa'yo. Ngunit bago ko pa man maibigay, naramdaman ko ang isang kamay sa balikat ni Leo. Ang kamay ni Isabela. Leo, anak, sabi niya, sa isang boses na matamis pero may talim. Tandaan mo ang bilin ni Mommy? Maghugas muna ng kamay si Lola. Sige na, makipaglaro ka muna sa mga pinsan mo. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Ang ibig niyang sabihin, marumi ako. Hindi ako karapat-dapat na humawak sa kanyang anak nang hindi muna naglilinis. Pinigilan ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ngumiti ako ng pilit at sinunod na lang ang gusto niya. Ang hapunan ay isang mahabang pagpapahirap. Pinaupo nila ako sa pinakadulong bahagi ng mesa, malayo sa mag-ama ko, sa tabi ng isang lalaking walang ginawa kundi ipagyabang ang kanyang bagong kotse at kondo sa Makati. Ang pagkain ay masasarap, sigurado ako, pero wala akong malasahan. Bawat subo ay parang buhangin. Bawat lunok ay may kasamang pait. Sinubukan kong tingnan si Marco, ang anak ko, pero iniiwasan niya ang aking mga mata. Alam kong alam niya ang nangyayari. Alam kong nararamdaman niya ang lamig ng pakikitungo ng kanyang asawa sa akin. Pero wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi. Para siyang isang estatwa na nakaupo roon, takot na masira ang perpektong imahe ng kanilang pamilya. At doon, sa gitna ng masaganang handaan, naramdaman ko ang matinding gutom. Gutom sa respeto. Gutom sa pagmamahal. Gutom sa kalinga mula sa sarili kong anak. Ang katahimikan ko ay binasag ng malakas na boses ni Isabela. "So, Tita Elena," sabi niya, sapat na malakas para marinig ng lahat. "Narinig ko po kay Marco na nagtatrabaho pa rin kayo sa maliit na kumpanya ng panlinis. Kumusta naman po yun?" Ang paraan ng pagkasabi niya sa salitang maliit, puno ng pang-aalipusta. Tila isang krimen ang magkaroon ng isang maliit na negosyo. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi, ang hiya na gumagapang sa aking buong katawan. "May-ari ako ng isang negosyo?" "Oo," sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Ngumisi si Isabela, isang ngisi na hindi abot sa kanyang mga mata. "Ay, ang cute naman. Isang negosyo." Lumingon siya sa kanyang mga kaibigan. "Nag-aalok po si Tita Elena ng office cleaning. Napaka-humble na trabaho, di ba?" Ang salitang humble, sa bibig niya, ito'y tunog insulto. Isang paraan para sabihing, ikaw ay mababa at kami ay mataas. Walang umimik. Ngumiti lang sila ng pilit at ipinagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa mga bagay na hindi ko kailanman maiintindihan. Ang lahat ay sumabog sa oras ng dessert. Nakatakas si Leo mula sa kanyang upuan at umakyat sa aking kandungan. Ang kanyang mga daliri ay puno ng tsokolate. Masaya siya. Inosente. Walang alam sa lason na namumuo sa paligid namin. "Lola, kwentuhan niyo po ako," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Yung kwento po ng diwata na nagligtas sa sarili niya. Ito ang aming maliit na ritual. Isang kwentong ako mismo ang gumawa para sa kanya. Isang kwento tungkol sa katapangan at pagiging malaya. Ngumiti ako. Sa wakas, isang sandali ng kaligayahan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, tumayo si Isabela. Ang kanyang mukha ay galit na galit. "Leo, bumaba ka dyan ngayon din." Sigaw niya, ang kanyang boses ay matalas na parang bubog. "Madudumihan ang damit mo," napaiyak ang bata. "Pero Mommy, gusto ko pong marinig si Lola." "Sabi ko bumaba ka!" Kinuha niya si Leo mula sa aking mga braso nang walang anumang pag-iingat. At pagkatapos, humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Sa tingin ko, oras na para umalis ka na." Ang buong silid ay natahimik. Ang hangin ay naging mabigat. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko. Ang sandali ng tuluyang pagpapahiya. "Isabela, parang awa mo na." Pakiusap ko, halos wala ng boses. "Sekyu!" Sigaw niya kahit wala namang sekyu sa loob ng bahay. "Pakisuyo, ihatid ninyo ang babaeng ito palabas. Ginugulo niya ang aming family dinner."
Bawat salita ay isang punyal na tumusok sa aking puso. Lumingon ako kay Marco, nagmamakaawa ang aking mga mata. Marco, anak. Tumayo siya, maputla ang mukha. Isabela, nanay ko yan, sabi niya. Pero ang kanyang boses ay mahina, walang lakas, walang kapangyarihan. Sumagot si Isabela, ang kanyang mga salita ay puno ng kamandag. Nanay mo? Ang nanay mo ay walang lugar sa isang mesa kasama ng mga disenteng tao? Tingnan mo siya, Marco, nakakahiya ka, nakakahiya tayo, nakakahiya ang anak natin. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakarating sa pinto. Para akong isang kaluluwang lumulutang, walang nararamdaman kundi ang sakit. Ang bigat ng mga matang nakatingin sa akin. Ang tunog ng aking sariling hininga. Ang kahihiyan. Paglabas ko ng pinto, ang lamig ng gabi ay humampas sa aking mukha. Pero hindi nito kayang palamigin ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahanap ko ang susi ng aking kotse. Nang sa wakas ay makapasok ako, sumandal ako sa manibela at doon, sa katahimikan ng gabi, hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Isang matandang babae, may kulay pilak na buhok, suot ang kanyang pinakamagandang damit na ngayon ay parang basahan. Ito ba ako? Isang pulubi? Isang kahihiyan? Ito ba ang tingin sa akin ng sarili kong pamilya? Nagtagal ako roon, hindi ko alam kung gaano katagal. Pinagmamasdan ang malaking bahay na puno ng ilaw at tawanan. Ang bahay na ako ang tumulong magbayad. Ang pamilyang ako ang bumuo. At habang nakatingin ako, ang mga luha ay tumigil. Ang panginginig ay nawala. At isang bagong damdamin ang pumalit. Isang damdamin na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang damdamin ng kapangyarihan. Naalala ko kung sino talaga ako. Hindi lang ako si Elena, ang ina ni Marco. Hindi lang ako si Lola Elena, ang lola ni Leo. Hindi lang ako ang pulubi na pinalayas nila. Ako si Elena Reyes. At bukas ng umaga, malalaman ni Isabela kung ano ang ibig sabihin ng pangalang iyon. Dahil ang babaeng ipinahiya niya ngayong gabi, ang babaeng tinrato niyang mas mababa pa sa alikabok, ay ang may-ari ng buong imperyo kung saan siya ay isang maliit na langgam lamang. Bukas, magbabago ang lahat. Bukas, matututunan niya ang isang napakahalagang aral. Ang aral na hindi mo dapat minamaliit ang isang ina. Lalo na, kung ang inang iyon ang nagpapasweldo sa'yo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ngumiti ako sa dilim. Isang ngiti na hindi ng kaligayahan, kundi ng determinasyon. Ang gabi ay sa kanila. Pero ang bukas ay sa akin. 6:30 pa lang ng umaga, naroon na ako sa gusali ng Meridian Technologies. Ang matayog na gusaling ito, na gawa sa salamin at bakal, ay parang isang higanting salamin na sumasalamin sa maputlang kalangitan ng umaga. Tahimik pa ang lahat. Ako pa lang yata at ang mga security guard ang gising. Bawat hakbang ko sa loob ng malawak at makintab na lobby ay umalingaw-ngaw. Ito ang aking kaharian. Itinayo ko ito mula sa wala. Mula sa pangarap ng isang simpleng babae na gustong magbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang anak. Ngayon, ito ay isang korporasyong nagbibigay ng trabaho sa libu-libong tao. At sa isa sa mga palapag nito, nagtatrabaho ang aking manugang, si Isabela, na walang kaalam-alam na ang bawat sulok ng gusaling ito ay saksi sa aking mga sakripisyo. Dumiretso ako sa aking opisina sa ika-42 na palapag. Ang opisina ko ay sumasakop sa isang buong sulok na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagbibigay ng malawak na tanawin ng buong syudad. Pero nang umagang iyon, hindi ko pinansin ang tanawin. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Umupo ako sa aking malaking silyang gawa sa leather, sa likod ng aking mesa na gawa sa mahogany, at binuksan ang aking computer. Isang pangalan lang ang nasa isip ko. Isabela Reyes. Pinuntahan ko ang employee database. Ilang click lang at lumabas ang kanyang profile. Ang kanyang litrato ay naroon, nakangiti ng may pagmamataas. Ang parehong ngiti na nakita ko kagabi bago niya ako ipahiya. Marketing Manager. Digital Campaigns Division. Na-hire 18 buwan na ang nakalipas. Ang kanyang sahod, napapailing na lang ako.
Ang isang buwang sahod niya ay katumbas na ng isang taong kita ng isang ordinaryong manggagawa. Iyon ang perang ginagamit niya para bumili ng mga mamahaling damit at bag, para mag-host ng mga party kung saan ako ay hindi nababagay. Ang perang galing sa kumpanyang binuo ko. Pero hindi ako tumigil doon. Hindi lang ang kanyang sahod ang gusto kong malaman. Gusto kong kilalanin kung sino talaga si Isabela sa loob ng opisina. Gusto kong malaman kung ako lang ba ang nakaranas ng kanyang pagmamaliit. Nag-click ako ng mas malalim. Performance reviews, project assignments, at ang pinaka-importante, colleague feedback forms at HR complaints. Ang mga natuklasan ko ay mas malala pa sa inaasahan ko. Para akong nagbukas ng isang kahon na puno ng ahas. 3 formal na reklamo, sa loob lang ng 18 buwan, at lahat ng reklamo ay galing sa mga empleyadong matatanda na. Ang una ay mula kay Aling Margaret, isang accountant na 61 taong gulang. Ayon sa kanyang isinulat na reklamo, kongkay siyang pinahiya ni Isabela sa isang budget meeting. Tinawag daw ni Isabela ang kanyang mga pamamaraan na makaluma at luma na. Sinabi pa raw ni Isabela na dapat na siyang magbigay daan sa mga mas bata na nakakaintindi sa modernong pagnenegosyo. Napakagat ako sa aking labi. Ang sakit ng mga salitang iyon, ang kawalan ng respeto, ang reklamo ay na-dismiss. Ang dahilan? Sinabi raw ni Isabela na siya ay nagpo-promote lang ng efficiency. Efficiency. Iyon pala ang tawag ngayon sa pambabastos. Ang pangalawang reklamo ay mula kay Mang Robert, isang IT support staff na 58 taong gulang. Inireport niya na pinipilit siya ni Isabela na mag-overtime para sa mga personal na proyekto nito, tulad ng pag-aayos ng kanyang personal na laptop at pag-set up ng home wifi ng kanilang mga kaibigan. At habang ginagawa niya ito, lagi pa raw siyang sinisigawan ni Isabela, tinatawag na mabagal mag-isip at hindi makasabay sa mga kabataan. At muli, na-dismiss ang reklamo. Ang supervisor ni Isabela ang sumalo sa kanya. Sinabing si Isabela ay may mataas lang na standards. Ang ikatlong reklamo ang pinakamatindi para sa akin. Galing ito kay Aling Janet, isang custodial supervisor na 63 taong gulang. Nagreklamo si Isabela sa HR na si Aling Janet daw ay hindi propesyonal at hindi nakakaintindi ng simpleng utos. Ang dahilan? Hindi agad na ipalinis ni Aling Janet ang isang conference room dahil may sinusunod siyang schedule at si Isabela ay biglaan lang nag-request. Dahil sa reklamong iyon, si Aling Janet, na 20 taon nang nagsisilbi sa kumpanya, ay inilipat sa night shift, isang parusa para sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Sumandal ako sa aking upuan, isang malamig na galit ang gumapang sa aking dibdib. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang ginawa niya sa akin kagabi, hindi iyon isang isolated case. Hindi iyon dahil lang sa stress ng party. Iyon talaga siya. Ang kanyang pagkatao ay binuo sa pagmamaliit sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya, lalo na sa mga matatanda. Ginagamit niya ang kanyang posisyon at kapangyarihan para mang-api. At ang sistema ng kumpanya, ang kumpanya ko, ay hinahayaan siyang gawin iyon. Biglang tumunog ang telepono sa aking mesa. Nakita ko ang pangalan ni Marco sa screen. Huminga ako ng malalim bago ko ito sinagot. Ma, sabi niya, ang kanyang boses ay pagod at pilit. Sorry po sa nangyari kagabi. Si Isabela po kasi, na-stress lang siya sa party. Hindi niya po sinasadya yung mga sinabi niya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kahit ngayon, pagkatapos ng lahat, pinagtatanggulan pa rin niya ang kanyang asawa. Marco, sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Tumawag siya ng CQ para paalisin ako sa birthday party ng apo ko. Walang CQ, ma, sagot niya. Emosyonal lang po siya. Pinahiyaan niya ako sa harap ng 20 tao, Marco. Isang mahabang katahimikan. Alam ko po, sa wakas ay sabi niya. Dapat po may sinabi ako. Sorry po. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Pero alam niyo naman po si Isabela kapag nagpaplano ng mga ganyang event, lahat kailangan maging perpekto. Perpekto. Iyon pala ang salita.
Ang presensya ko pala ay isang dungis sa kanilang perpektong buhay. Kailangan ko munang mag-isip, Marco, sabi ko. Sige po, ma. Pero sa susunod po, kung pwede sana, mag-ayos po kayo ng kaunti. Alam niyo na po, importante ang itsura sa mga kaibigan ni Isabela. Iyon na. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ibinaba ko ang telepono. Hindi na ako galit. Hindi na ako nasasaktan. Ang naramdaman ko ay isang malinaw na kaliwanagan. Ang anak ko, ang mabait at malambing kong anak, ay nabulag na. Nabulag na ng kinang ng pera at ng takot sa kanyang asawa. Hinihiling niya sa akin na baguhin kung sino ako para lang matuwa ang babaeng walang ginawa kundi saktan ako. Nakatitig lang ako sa labas ng bintana. Pagsapit ng 8:00, nagsimula nang dumating ang mga empleyado. Nakita ko silang pumapasok sa gusali, sakay ng elevator, papunta sa kani-kanilang mga mesa. At sa gitna nila, alam kong naroon si Isabela. Marahil ay nagrereklamo na siya sa kanyang mga kasama tungkol sa kanyang mahirap na biyenan. Itinaas ko ang telepono at tinawagan ng aking assistant, si Helen. Si Helen ay 15 taon ng kasama ko. 62 taong gulang na siya. Eksakto ang tipo ng empleyado na gustong-gustong apihin ni Isabela. Helen, sabi ko, kailangan kong makita ang lahat ng personnel files sa Digital Campaigns Division. Lahat. Performance reviews, project reports, internal communications. At Helen, gusto ko lalo na makita ang anumang talaan ng interaksyon sa mga matatandang staff. Naramdaman ni Helen na may seryosong nangyayari. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik siya na may dalang isang makapal na folder. Ang laman nito ay nagpatunay sa lahat ng aking hinala. Ang division ni Isabela ang may pinakamataas na turnover rate sa buong kumpanya, partikular sa mga empleyadong edad 50 pataas. May mga printout pa ng kanyang mga email. Sa isang palitan ng email sa isang kasamahan, ito ang nabasa ko. Nakakainis, kailangan ko pang makatrabaho si Janet sa Morrison Project. Yung matandang yon, hindi marunong gumamit ng smartphone. Bakit ba natin pinapanatili ang mga dinosaur na ito? Ang Morrison Project. Isang malaking kampanya kung saan si Isabela ang umani ng papuri at malaking bonus. Ang konsepto pala ay galing kay Aling Janet, ang custodial supervisor na ipinatapon niya sa night shift. Iyon na. Sapat na ang nalaman ko. Itinaas ko ang telepono at tinawagan ang extension 4247. Human Resources. Jennifer speaking. Jennifer, si Elena Reyes ito, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at puno ng awtoridad. Kailangan kong makita ka sa opisina ko. Ngayon din. At dalhin mo ang organizational chart ng Digital Campaigns Division. Ang desisyon ay nabuo na sa aking isipan. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa hustisya para sa lahat ng taong tinapakan ni Isabela. Oras na para malaman niya kung ano ang pakiramdam ng nasa ilalim. Oras na para matikman niya ang kanyang sariling luto. Ang cafeteria sa basement ng Meridian Technologies ay isang lugar na bihira kong puntahan. Ito ay isang mundong iba sa makintab at tahimik na mga opisina sa itaas. Dito, ang hangin ay puno ng amoy ng nilulutong pagkain, ang sahig ay laging bahagyang basa, at ang ingay ay tuloy-tuloy. Ingay mula sa mga nag-uusap na kusinero, sa paghahanda ng mga sangkap, at higit sa lahat, sa malalakas na industrial dishwasher. Ito ang puso ng gusali, ang lugar na nagpapakain sa libu-libong empleyado araw-araw. Ito ay isang marangal na trabaho, pero madalas ito'y hindi nakikita at hindi napapahalagahan. Dito ko ipinadala si Isabela. Ang kanyang bagong opisina, ang kanyang bagong kaharian. Sa loob ng 3 araw, pinanood ko siya mula sa malayo. Nagsuot ako ng uniforme ng maintenance staff, kumpleto sa baseball cap para itago ang aking buhok, at may hawak na clipboard para maging kapani-paniwala. Madali akong napagkamalang isa sa mga matatandang janitor, isang anino na naglilinis sa mga pasilyo. Walang nakapansin sa akin, lalo na si Isabela. Masyado siyang abala sa kanyang bagong katotohanan. Nakita ko siya sa unang araw. Nakatayo siya sa harap ng malaking lababo, suot ang hairnet at isang plastic apron. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng uniforme. Ang kanyang perpektong manicure, sira-sira na.
Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Tinitingnan niya ang maruruming pinggan na para bang ito ang kanyang pinakamatinding kaaway. Ang bawat kilos niya ay magaspang at puno ng pagtutol. Hirap na hirap siyang gamitin ang industrial spray nozzle at ilang beses siyang nabasa. Ang mga kasamahan niya sa kusina, na karamihan ay mga babaeng nasa edad ko na, ay umiiwas sa kanya. Ramdam nila ang kanyang negatibong enerhiya. Ramdam nila na para sa kanya, sila ay mas mababa. Nakakabaliw to, narinig kong bulong niya kay Maria, ang babaeng nagtatrabaho sa tabi niya. Si Maria ay mga 55 taong gulang. Ang kanyang mga kamay ay makapal at may kalyo, isang testamento sa maraming taon ng mabibigat na trabaho. May master's degree ako sa marketing. Nag-manage ako ng mga campaign na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Tapos ngayon, pinapaghugas nila ako ng pinggan na parang ano? Matapang na tanong ni Maria. Ang boses niya ay hindi malakas pero may bigat. Sa tingin mo ba, ang trabahong ito ay nagpapababa sa aming pagkatao? Namula ang mukha ni Isabela. Hindi yan ang ibig kong sabihin, sabi niya, halatang nagulat sa pagsagot ni Maria. Ang ibig ko lang sabihin, mas mataas ang qualifications ko para dito. Lahat tayo dito, iha, ay may qualifications, sabi naman ni Aling Janet mula sa kabilang istasyon. Si Aling Janet, ang babaeng ipinatapon niya sa night shift, ay narito ngayon, naghahanda ng mga gulay, walang kaalam-alam na ang taong nagpahirap sa kanya ay ilang talampakan lang ang layo. May dignidad sa anumang marangal na trabaho, dagdag pa niya. Umikot lang ang mga mata ni Isabela nang tumalikod si Aling Janet. Sa kanyang isip, ang mga salitang iyon ay walang halaga. Galing lang sa isang matandang wala nang narating sa buhay. Araw-araw, pinanood ko siya. Pinanood ko ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagrereklamo, ang kanyang patuloy na pagmamataas. Walang pagbabago. Walang pagsisisi. Walang anumang aral na natututunan. Sa halip, lalo lang tumindi ang kanyang galit. Galit sa mundo. Galit sa kumpanya. At sigurado ako, galit sa kung sino man ang naglagay sa kanya doon. Sa ika-4 na araw, nagpasya akong lumapit. Oras ng tanghalian. Ang kusina ay nasa kasagsagan ng abala. Ang ingay at gulo ay perpektong takip para sa aking pagmamanman. Dala ang aking mop at timba. Nilapitan ko ang kanyang pwesto. Mukha na siyang talunan. Ang kanyang buhok ay malagkit sa ilalim ng hairnet. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. "Excuse me po," sabi ko, sinadyang baguhin ang aking boses para maging mas magaspang at may punto. "Lilinisin ko lang po ang sahig dyan sa pwesto nyo." Halos hindi niya ako tiningnan. "Kahit ano," sabi niya iritado, "basta huwag kang haharang-harang." Nagsimula akong mag-mop sa paligid ng kanyang mga paa. Sapat na malapit para marinig ang kanyang usapan kay Ben, isang binatang dishwasher na mabait sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nila ako ginaganito, reklamo ni Isabela, habang kinakaskas ang mga tira-tirang pagkain sa isang plato ng buong puwersa. Sigurado ako, yung matandang hukluban sa HR ang may gawa nito. Matagal na yung may galit sa akin, umiling si Ben. Mabait naman si Ma'am Jennifer. Baka totoo ngang pansamantala lang to. "Pansamantala? Imposible," sagot ni Isabela. "Parusa to. Hindi ko lang alam kung para saan." Iginewang niya ang kanyang kamay na may sabon. "Tingnan mo ang lugar na ito. Tingnan mo ang mga taong ito. Hindi ako nabibilang dito." "Hoy," mahinang sabi ni Ben. "Masipag ang mga taong to. Mabubuti silang tao." Mapait na tumawa si Isabela. Isang tawa na puno ng pang-iinsulto. "Mabubuting tao? Ben, gumising ka nga. Ito yung mga taong walang mararating sa buhay. Nandito sila dahil wala silang sapat na talino o kakayahan para gumawa ng mas maganda." Napatigil ako sa pagmop. Ang aking pagkakahawak sa handle ay humigpit. Bawat salita niya ay parang lason na kumakalat sa hangin. Yung babaeng yon, patuloy ni Isabela, itinuro si Aling Janet. Malamang hindi man lang nakatapos ng high school. At yung babaeng may punto kanina na naglilinis, malamang probinsyana lang yon. Dapat magpasalamat sila kung ano man ang trabahong meron sila. "Probinsyana? Ako yon," tinutukoy niya ako. Pinilit kong huwag mag-react.
Pinilit kong ipagpatuloy ang pagmop, pero ang aking mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Ben, ganito kasi yan, paliwanag niya na para bang nagtuturo sa isang bata. May mga taong ipinanganak para mamuno at may mga taong ipinanganak para sumunod. May mga taong ipinanganak para lumikha ng halaga at may mga tao na para sa maintenance lang. Maintenance. Iyon pala ang tingin niya sa mga taong nagpapanatiling malinis at maayos ang kumpanya. Mga taong nagpapakain sa kanya. Mga taong walang halaga. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang sunod niyang sinabi. Alam mo kung ano ang pinakamasama? Sabi niya habang binabanlawan ang isang tumpok ng plato. Siguradong tuwang-tuwa ang biyenan ko rito. Malamang nakaupo siya sa maliit niyang apartment at pinagtatawanan kung paano bumagsak ang matagumpay niyang manugang. Nanlamig ang aking dugo. Kahit dito, kahit sa gitna ng kanyang pagdurusa, ako pa rin ang nasa isip niya. Ako ang sinisisi niya. Ang biyenan mo? Tanong ni Ben. Ay oo, isang kawawang matanda na akala mo kung sino. Dumating siya sa birthday party ng anak ko na ang suot ay parang galing sa ukay-ukay. Ipinahiya niya ang asawa ko sa harap ng lahat ng kaibigan namin. Kinailangan ko siyang paalisin. Sa kanyang bersyon ng kwento, siya ang biktima. Siya ang tama. Walang binanggit tungkol sa pagtawag ng sekyu. Walang binanggit tungkol sa kahihiyang idinulot niya. Sa mundo ni Isabela, siya ay laging tama at ang lahat ay mali. Mukhang mahirap siyang pakisamahan, sabi ni Ben. Isa siyang matandang mapait na inggit sa kung anong meron kami, sagot ni Isabela. Ginugol niya ang buong buhay niya sa trabahong pisikal at hindi niya matanggap na ang anak niya ay nagpakasal sa isang taong may class, may pinag-aralan. Gusto niya kaming hilahin pababa sa kanyang level. Trabahong pisikal, katulad ng ginagawa niya ngayon. Katulad ng ginagawa ng mga taong nasa paligid niya araw-araw, ng may dignidad at pagmamalaki. Tapos na ako sa pagmop. Nagsimula na akong umalis, pero narinig ko pa ang kanyang huling mga salita. Alam mo kung ano ang nakakainis? Naaawa pa ang asawa ko sa kanya. Sa tingin niya, dapat akong humingi ng tawad. Can you believe that? Nakarating ako sa service corridor bago nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Sumandal ako sa pader, tinanggal ang aking sombrero at hinaplos ang aking buhok. 3 araw. 3 araw ng paghuhugas ng pinggan, ng pagtatrabaho kasama ng mga taong dati niyang minamaliit, at wala siyang natutunan. Kung mayroon man, lalo lang siyang naging mapanghusga. Lalo lang niyang pinatunayan kung gaano kabulok ang kanyang pagkatao. Nang gabing iyon, tumawag ulit si Marco. Ma, nag-aalala ako kay Isabela. Nahihirapan talaga siya. Umuuwi siyang pagod at galit araw-araw. Ano ang sinasabi niya tungkol dito? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sa tingin niya may nagtitrip sa kanya sa kumpanya. Kumbinsido siyang isang uri ito ng diskriminasyon. Baka dahil bata siya at matagumpay. Napapailing na lang ako. Kahit sa sarili niyang asawa, hindi niya masabi ang totoo. Humingi siya ng pabor, ma. Gusto niyang humingi ng tawad sa nangyari. Baka raw pwede niyo siyang tulungan sa problema niya sa trabaho. Natawa ako ng mapait. Ngayon na siya ay nasa ilalim, ngayon na kailangan niya ng tulong, sa kanya ako naaalala. Saka siya hihingi ng tawad. Pero huli na ang lahat. Ang desisyon ko ay mas lalo pang tumibay. Bukas, magpapakilala ako. Bukas, malalaman ni Isabela na ang kawawang matanda na ipinahiya niya ay may hawak ng kanyang kinabukasan sa mga palad nito. At gusto kong makita ang itsura ng kanyang mukha kapag ang buong mundong inaakala niyang kilala niya ay gumuho sa kanyang harapan. Biyernes ng umaga. Mas maaga akong pumasok kaysa dati. Ang desisyon ko ay nabuo sa isang gabing walang tulog. Ang halos 1 linggong pagmamasid kay Isabela ay nagkumpirma sa aking mga hinala. Hindi siya natututo ng habag mula sa kanyang karanasan sa kusina. Ang natututunan niya ay pagkasuklam. Pagpasok ko sa aking opisina, sinalubong ako ni Helen. Alam niya sa tindig ko pa lang na may malaking mangyayari. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Mrs. Reyes? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya, ang aking mukha ay seryoso.
Kailangan kong mag-arrange ka ng isang meeting. Si Isabella Reyes. Dito sa opisina ko. 10:00 ng umaga. Tumigil ako sa may pinto. At Helen, dagdag ko, siguraduhin mong sa main elevator siya dadaan. Gusto kong maglakad siya sa buong executive floor. Gusto kong makita niya. Gusto kong maramdaman niya. Bago pa man siya pumasok sa aking opisina, gusto kong malaman na niya na siya ay nasa teritoryo ng isang taong may kapangyarihan. Eksaktong 10:00, tumunog ang intercom. Mrs. Reyes, narito na po ang bisita niyo para sa 10:00. Papasukin mo siya, sabi ko. Inikot ko ang aking silya paharap sa bintana, nakatalikod sa pinto. Narinig ko ang mga yabag niya sa marmol na sahig. Sa salamin ng bintana, nakita ko ang kanyang refleksyon. Mukha siyang pagod. Ang kanyang buhok na laging perpekto ay nakatali lang ng simple. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng kaswal na kasuotan. Angkop para sa trabaho sa kusina. "Excuse me," sabi niya. Ang kanyang boses ay may pamilyar na tono ng inis. Pinapunta po ako rito tungkol sa aking transfer. Hindi ko alam kung bakit ako ipinadala sa executive floor. Siguradong may pagkakamali. Dahan-dahan kong inikot ang aking silya, humarap ako sa kanya, at hinayaan kong makita niya ako. Hinayaan kong unti-unting magproseso sa kanyang isipan ang imposible. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagkalito, patungo sa gulat, mula sa gulat, patungo sa matinding takot. "Hello, Isabella," sabi ko, ang aking boses ay kalmado pero may bigat. Bumuka ang kanyang bibig, pero walang salitang lumabas. "Kayo?" Sa wakas ay nasabi niya. "Ano? Paano po kayo nakapasok dito?" "Pumasok ako sa aking pribadong entrance," sagot ko. "Gaya ng ginagawa ko araw-araw." Itinuro ko ang upuan sa tapat ng aking mesa. "Maupo ka, marami tayong kailangang pag-usapan." Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang isip ay halatang naguguluhan. "Ito, isang biro ba to? Hindi pwedeng kayo ang CEO at founder ng Meridian Technologies." Pagtatapos ko sa kanyang sasabihin. Ikinalulungkot ko, pero ako nga, sa loob ng 35 taon. Doon, tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa silya. Pero sa dinner, sabi niyo nagtatrabaho kayo sa isang cleaning company. Ang sabi ko, may-ari ako ng isang negosyo. Pagtatama ko. Ikaw ang nag-assume na ito ay isang cleaning company. Sumandal ako sa aking upuan, pinag-aaralan ang bawat reaksyon sa kanyang mukha. Madalas, kung ano ang ine-expect nating makita, yun ang nakikita natin, hindi ba? Natahimik siya ng matagal, ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip. Nang magsalita siyang muli, nagbago ang kanyang tono. Naging mas malambing, may bahid ng karismang ginamit niya para umakyat sa corporate ladder. "Mrs. Reyes, tita? Hindi ko po alam. Kung alam ko lang po, kung alam mo lang, iba sana ang trato mo sa akin," putol ko sa kanya. "Interesante. Ibig sabihin, ang pag-uugali mo sa akin ay base sa kung ano ang tingin mo sa aking katayuan sa lipunan." Namula ang kanyang mukha. "Hindi po yan ang ibig kong sabihin." "Ano kung gayon ang ibig mong sabihin?" tanong ko. Umayos siya ng upo, nagpasya na subukan ang ibang diskarte. "Ang ibig ko pong sabihin, nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan. Alam niyo naman po, ang family dynamics, komplikado. Minsan, may mga nasasabi tayong hindi natin sinasadya." "Ah," sabi ko. "Kaya nang tumawag ka ng SECU para paalisin ako sa birthday party ng sarili kong apo, iyon ay isang hindi sinasadyang sandali lang?" "Na-stress po ako sa party," katwiran niya. "Lahat kailangan maging perpekto at ang presensya niyo po ay hindi perpekto." Pagtatapos ko ulit, ibinuklat ko ang kanyang employee file sa aking computer. "Sabihin mo sa akin, Isabella, natatandaan mo ba si Margaret Chen?" Nagulat siya sa biglaang pagbabago ng paksa. "Sino po?" "Si Margaret Chen, 61 taong gulang. Mula sa accounting department, pinahiya mo siya sa isang budget meeting." Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa opisina, naghahanap ng matatakasan. "Professional disagreement po yun." "Paano si Robert Williams sa IT support? Pinag-o-overtime mo siya para sa iyong mga personal na proyekto habang sinasabi mong hindi siya makasabay sa mga kabataan."
May mataas po akong standards. At si Janet Rodriguez? Nagreklamo ka na hindi siya profesional kaya siya inilipat sa night shift. Ang kanyang maingat na itinayong depensa ay nagsimulang gumuho. Hindi ko po maintindihan kung ano ang kinalaman nito. Inikot ko ang screen ng computer paharap sa kanya. 3 formal na reklamo tungkol sa age discrimination sa loob ng 18 buwan. Lahat na dismiss dahil naniwala ang supervisor mo na ikaw ay nagpapanatili lang ng mataas na standards. Dahil totoo naman po, sigaw niya. Nagpapanatili ka ba ng mataas na standards nang sabihin mo kay Ben na ang mga tao sa kusina ay nandoon dahil wala silang sapat na talino o kakayahan para gumawa ng mas maganda? Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Kayo? Kayo po yung nasa kusina? Araw-araw ngayong linggo? Kumpirma ko. Nakikinig habang minamaliit mo ang mga masisipag na tao. Pinapanood kang walang natutunan mula sa iyong karanasan kundi ang manisi ng iba. Bigla siyang tumayo, tuluyan nang nawala ang kanyang maskara. Entrapment to! Hindi niyo pwedeng manmana ng mga empleyado! Kaya kong obserbahan ang kultura sa loob ng sarili kong kumpanya, sagot ko. At ang nakita ko ay isang empleyadong sistematikong umaapi sa mga matatandang manggagawa. Isang empleyadong naniniwala na ang katayuan sa lipunan ang nagtatakda ng halaga ng isang tao. At isang empleyadong walang kahit katiting na habag na kailangan para sa isang leader. Ginagawa niyo to dahil sa dinner, akusa niya. Personal na paghihiganti to. Tumayo rin ako, lumapit sa bintana. Alam mo ba kung saan ko itinayo ang kumpanyang ito, Isabella? Sa ideya na ang pagbabago ay nagmumula sa pagrespeto sa bawat pananaw. Na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang edad o pinanggalingan. Humarap ako sa kanya. Ikaw ang kumakatawan sa lahat ng bagay na nilabanan ko sa buong karera ko. Ano na ang mangyayari ngayon? Halos pabulong niyang tanong. Tatanggalin niyo ba ako? Depende sa'yo. May kumislap na pag-asa sa kanyang mga mata. Ano po ang ibig niyong sabihin? May pagpipilian ka. Pwede kang magpatuloy na magtrabaho sa kusina, matutunan kung ano ang pakiramdam na tratuhin sa paraang tinatrato mo ang iba. O, pwede kang mag-resign ngayon din. Bibigyan kita ng neutral na reference. Tinitigan niya ako ng matagal. At ang kanyang mga salita ay nagsiwalat ng lahat tungkol sa kanyang pagkatao. Blackmail to, sabi niya. Ginagamit niyo ang posisyon niyo para pilitin akong umalis dahil lang hindi ko alam kung sino kayo. Binibigyan kita ng pagkakataong umalis nang may natitira pang dignidad. Dignidad? Tumaas ang kanyang boses. Pinaghugas niyo ako ng pinggan sa loob ng 1 linggo, ipinahiya niyo ako. Ibinigay ko sa iyo ang parehong trato na ibinibigay mo sa mga empleyado mo. Ang pagkakaiba, sila ay walang pagpipilian. Ikaw, meron. Lumakad siya papunta sa pinto, pagkatapos ay lumingon, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Malalaman ito ni Marco. Malalaman niya kung anong klaseng ina meron siya. Oo, sabi ko. Malalaman ni Marco ang totoo. Malalaman niya na ang kanyang asawa ay nambubuli ng mga empleyado. Malalaman niya na tumawag ito ng SECU para paalisin ang sarili niyang ina. At malalaman niya, patuloy ko, na nang bigyan siya ng pagkakataong managot sa kanyang mga ginawa at magbago, pinili niyang manisi ng iba at magkunwaring biktima. Sinira niyo ang pagsasama namin, sigaw niya. Ang pagsasama ninyo ay hindi ko responsibilidad, Isabella. Ang pagkatao mo, yan ang sayo. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Pagkatapos ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng hamon. Pipiliin ko ang kusina. Nagulat ako pero hindi ko ipinakita. Mananatili ako sa kusina. At papatunayan ko na lahat ng ito ay dahil lang sa personal na galit niyo. Makikita rin ni Marco ang katotohanan. Dahan-dahan akong tumango. Kung yan ang gusto mo, mag-report ka sa cafeteria sa Lunes. Parehong oras, parehong istasyon. Pagkaalis niya, napaupo ako sa aking mesa, ramdam ang bigat ng aking edad. Umaasa ako na ang katotohanan ay magigising sa kanya. Pero pinili niya ang pagmamatigas, ang pagiging biktima. Ang hatol ay naibigay na, ngunit ang laban,
Ang laban para sa puso ng aking anak at sa kaluluwa ng aking pamilya ay hindi pa tapos. Ang tawag ay dumating isang Martes ng gabi, 3 linggo matapos ang aming paghaharap ni Isabela sa aking opisina. Sa loob ng 3 linggong iyon, wala akong narinig mula sa kanila. Patuloy si Isabela sa kanyang trabaho sa kusina at si Marco naman ay nanahimik. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigaw. Alam kong sa loob ng kanilang bahay, isang bagyo ang namumuo. Isang digmaan ng mga salita, ng mga akusasyon at ng mga kasinungalingan. At sa gitna ng lahat ng iyon, alam kong si Marco ay nalilito, nasasaktan at pinipilit na pumili. Nang tumunog ang telepono at nakita ko ang kanyang pangalan, alam kong dumating na ang oras ng paghuhukom. Ma, sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay pilit at walang buhay, tila ba galing sa isang taong pagod na sa pakikipaglaban. Kailangan po nating mag-usap. Tayong 3. Hindi ako nagulat. Ito na ang inaasahan ko. Tungkol saan, anak? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Narinig ko ang isang mahinang bulong sa background. Ang boses ni Isabela, siguradong nagdidikta kung ano ang dapat sabihin. Tungkol sa sitwasyon ni Isabela sa trabaho. Tungkol sa nangyari sa birthday ni Leo. Tungkol po sa lahat. Huminto siya. Sinabi na po niya sa akin kung sino talaga kayo. At ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Tanong ko. Isang mahabang katahimikan. Nalilito po. Galit. Hindi ko po maintindihan kung bakit hindi niyo sinabi sa akin na kayo pala ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan niya. Kailanman ay hindi mo tinanong kung anong klase ng negosyo ang pag-aari ko, Marco. Mahinahon kong sagot. Nag-assume ka, katulad niya. Hindi po yun ang punto, ma, giit niya. Ang punto po ay minamanipula niyo ang kanyang trabaho. Pinaparusahan niyo siya dahil sa personal na isyu ng pamilya. Napapikit ako. Kahit ngayon, kahit alam na niya ang katotohanan, ang panig pa rin ni Isabela ang pinakikinggan niya. Iyan ba ang sinabi niya sa'yo? Ang sabi niya po, pinapaghugas niyo siya ng pinggan sa loob ng ilang linggo bilang paghihiganti. Hindi po ganyan ang nanay na kilala ko. Kung gayon, marahil ay hindi mo ako lubos na kilala, sabi ko. Katulad ng hindi mo lubos na pagkakakilala sa asawa mo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, dapat natin itong pag-usapan ng harapan, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Ngayong gabi, sa apartment ko, 8:00. Dumating sila ng 15 minutong huli. Si Isabela ay halatang pinaghandaan ng gabing ito. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang makeup ay walang kamali-mali. Ang kanyang suot ay isang simpleng corporate dress, maingat na pinili para ipakita ang imahe ng isang propesyonal na biktima ng pang-aapi. Si Marco naman ay mukhang pagod na pagod. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog. Naipit sa pagitan ng 2 babae sa kanyang buhay. Ang ina na nagpalaki sa kanya at ang asawang pinili niya. Naghanda ako ng kape sa aking maliit na sala. Ang parehong sala kung saan ako umuuwi gabi-gabi, mag-isa. Ang kaibahan ng aking simpleng apartment sa kanilang malawak na bahay sa subdibisyon ay isang tahimik na paalala ng agwat na namamagitan sa aming mga mundo. Ma, simula ni Marco, habang nauupo sa aking lumang sofa. May mga sinabi po sa akin si Isabela na nakakabahala tungkol sa mga nangyayari sa trabaho niya. Sigurado akong marami siyang sinabi, sagot ko. Nanatili akong nakatayo, ang aking mga kamay ay magkasalikop sa aking likuran. Ano ba talaga ang sinabi niya sa'yo? Sumandal si Isabela, ang kanyang ekspresyon ay isang pinag-aralang timpla ng sakit at determinasyon. Sinabi ko po sa kanya na ginagamit niyo ang inyong posisyon para ipahiya ako, na inilipat niyo ako sa pinakamasamang trabaho sa buong kumpanya bilang parusa sa isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Iyon pala ang tawag niya roon. Isabela, sabi ko, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ang tawag mo ba sa pagtawag ng sekyu para paalisin ang biyenan mo sa kaarawan ng apo mo ay isang hindi pagkakaunawaan? Ma, sabat ni Marco, kahit ano pa man po ang nangyari sa birthday ni Leo, ang gamitin ng negosyo nyo para sa personal na issue ay hindi tama.
Hindi po ganyan ang pagkakakilala ko sa inyo. Tama ka, sabi ko. Hindi ganyan ang ina na kilala mo, pero ganyan eksakto ang CEO na ako noon pa man. Lumapit ako sa bintana, pinagmasdan ang mga ilaw ng syudad sa labas. Sabihin mo sa akin, Marco, ano ba ang alam mo tungkol sa performance ni Isabela sa trabaho? Matagumpay siya, mabilis niyang sagot. Ambisyosa, nagtatayo siya ng isang magandang karera. 3 beses siyang inireklamo ng mga matatandang empleyado sa loob ng 18 buwan. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Gumawa siya ng isang hostile work environment para sa sinumang lampas sa edad na 50. Sistematiko niyang inaapi ang mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Ang maingat na itinayong kalmadong ekspresyon ni Isabela ay bahagyang gumuho. Lahat yon ay lehitimong mga isyu sa trabaho. Ang sinabi mo kay Ben na ang mga trabahador sa kusina ay nandoon dahil wala silang sapat na talino para gumawa ng mas maganda. Sabi ko humarap sa kanila. Tinawag mo silang maintenance. Sinabi mong si Aling Janet ay malamang hindi nakatapos ng high school at si Maria ay baka illegal pa. Ang mukha ni Marco ay namutla. Tumingin siya sa kanyang asawa. Isabela, totoo ba yon? Na-frustrate lang ako, palusot niya. May mga nasasabi ang tao kapag stress sila. Katulad ng mga nasasabi mo kapag stress ka sa mga dinner party? Mahina kong tanong. Katulad ng pagtawag mo sa akin na pulubi sa harap ng mga bisita? Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong ni Marco, nalilito. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Isabela. Ang ibig kong sabihin, Marco, paliwanag ko, ay iyon ang huling salitang narinig ko mula sa asawa mo bago niya ako ipinalayas sa bahay ninyo. Sa kaarawan ng apo ko, ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Mas mabigat pa sa sigaw. Tinitigan ni Marco si Isabela, ang kanyang mukha ay dumadaan sa iba't ibang emosyon na kilala ko mula sa kanyang pagkabata. Ang parehong itsura noong 7 taong gulang siya at nalaman niyang hindi pala totoo si Santa Claus. Ang itsura ng pagkadurog ng isang ilusyon. Tinawag mong pulubi ang nanay ko? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga mata ni Isabela ay parang sa isang hayop na nakulong, naghahanap ng matatakasan. Marco, kailangan mong maintindihan, hindi ko alam kung sino siya. Kaya okay lang? Umangat ang boses ni Marco, ang kontrol na pinanatili niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nabasag. Okay lang namang hiya ng tao kung sa tingin mo mahirap sila? Okay lang na palayasin ang sarili kong ina sa sarili nating bahay kung hindi siya pasado sa standards mo? Marco, parang awa mo na, hindi mo naiintindihan. Ngayon ko lang naiintindihan ang lahat. Tumayo siya, nagpabalik-balik sa aking maliit na sala. Ngayon ko lang naiintindihan na pinalayas ng asawa ko ang nanay ko dahil ikinahihiya niya ang itsura nito. Ngayon ko lang naiintindihan na nambubuli siya ng mga matatandang empleyado sa trabaho. Ngayon ko lang naiintindihan na nang bigyan siya ni Mama ng konsekwensya para sa kanyang mga ginawa, umuwi siya sa akin at nagkunwaring siya ang biktima. Tuluyan nang nawala ang maskara ni Isabela. Sinungaling ang nanay mo, sigaw niya. Minanipula niya ang buong sitwasyon para palabasin akong masama. Paano? Ang tanong ni Marco ay matalas na parang kutsilyo. Paano siya nagsinungaling? Siya, nagpanggap siyang tagalinis? Nag-obserba siya sa isang empleyado sa sarili niyang kumpanya na paksa ng maraming reklamo. Pagtatama ni Marco, lumingon sa akin. Totoo ba yun, Ma? Tungkol sa mga reklamo? Tumango ako. 3 formal na reklamo sa loob ng 18 buwan. Lahat na dismiss dahil naniwala ang supervisor niya na siya ay nagpapanatili lang ng mataas na standards. Tumingin muli si Marco sa kanyang asawa at nakita ko ang pagguho ng huling piraso ng kanyang mga ilusyon. Kaya pala gabi-gabi kang umuuwing nagrereklamo kung gaano ka kaapi, kung paano ka tinatarget ng kung sino, dahil pala hinaharap mo ang resulta ng sarili mong mga gawain. Marco, hindi mo naiintindihan ang corporate world. Minsan, kailangan mong maging matigas. Matigas? Ang boses ng anak ko ay nabasag. Tumawag ka ng sekyu para sa nanay ko, Isabela. Ipinahiya mo siya sa harap ng 20 tao.
Hinayaan mong panoorin ng sarili nating anak na palayasin ang kanyang lola sa sarili niyang birthday party. Pinoprotektahan ko lang ang reputasyon ng pamilya natin, sigaw niya. Mula saan? Mula sa nanay ko? Mula sa babaeng nagpalaki sa akin na nagtrabaho sa 3 trabaho para mapag-aral ako sa kolehiyo, na hindi kailanman lumiban sa isang parent-teacher conference o sa isang baseball game? Sumisigaw na si Marco ngayon. Ang maraming taon ng pinigilang sama ng loob ay bumubuhos na. Pinoprotektahan mo tayo mula sa pinakadisenteng taong kilala ko. Tumayo si Isabela, ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Hindi siya ang santang inaakala mo. Tingnan mo kung saan siya nakatira. Tingnan mo kung paano siya manamit. Nakakahiya siya. Ang sampal ng kanyang mga salita ay nanatili sa hangin. Tinitigan siya ni Marco ng matagal, at nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay nakapangingilabot sa pagiging kalmado. Umalis ka. Ano? Umalis ka sa apartment ng nanay ko. Umalis ka na ngayon din, bago pa ako makapagsabi ng bagay na pagsisisihan ko. Marco, hindi ka pwedeng maging seryoso? Ngayon lang ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko. Lumakad siya papunta sa pinto at binuksan ito. Umuwi ka. Iempake mo ang mga gamit mo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa kustudiya sa pamamagitan ng mga abogado. Tumingin sa akin si Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at takot. Ito ang gusto mo, di ba? Ang sirain ang pagsasama namin? Sinalubong ko ang kanyang tingin. Ang gusto ko ay matutunan mo na ang mga aksyon ay may konsekwensya. Ang gusto ko ay maintindihan mo na ang pagtrato sa mga tao ng may kalupitan dahil sa tingin mo ay mas mababa sila sa iyo ay hindi katanggap-tanggap. Ang gusto ko ay magkaroon ka ng kahit katiting na pagiging disente. Pero sinira mo ang lahat. Hindi, Isabela, sabi ko. Ikaw ang sumira sa lahat. Sa sandaling nagpasya ka na mas mabuti para sa apo ko na wala ang kanyang lola. Sa sandaling pinili mo ang kalupitan kaysa sa kabaitan. Sa sandaling pinapili mo si Marco sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang konsensya. Tumingin siya sa aming dalawa ni Marco sa huling pagkakataon, naghahanap ng kahit anong makakapagligtas sa kanya. Nang wala siyang makita, kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng pinto. Hindi pa to tapos, sabi niya. Oo, mahina akong sagot. Tapos na. Pagkaalis niya, napaupo si Marco sa silyang inupuan nito. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nanatili kami sa katahimikan ng matagal. Sorry ma, sa wakas ay bulong niya. Sorry po sa lahat. Alam ko anak, sagot ko. Alam ko. Ang hatol ay naibigay na. At ang maskarang suot ni Isabela sa loob ng maraming taon, ay tuluyan ng bumagsak. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula ng gabing iyon sa aking apartment. 6 na buwan ng malalaking pagbabago, hindi lang sa aking pamilya, kundi pati na rin sa aking kumpanya. Nakaupo ako sa aking opisina, isang magandang umaga ng taglagas. Sinusuri ang mga quarterly report na nagpapakita ng patuloy na paglago ng Meridian Technologies. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga bintana, nag-iiwan ng mahahabang anino sa aking mahogany desk, ang parehong mesa kung saan ko ginawa ang desisyon na magpabago sa aming lahat. Kumatok si Helen at pumasok dala ang aking kape at ang mga sulat. Mrs. Reyes, sabi niya, may isang resignation letter po sa inyong mesa. Galing sa Food Services Department. Alam ko na bago ko pa man ito buksan. Ang eleganteng sulat kamay ni Isabela ay nasa isang buong pahina. Isang formal na pagbibitiw, epektibo kaagad na binabanggit ang personal na mga dahilan at paghahanap ng mga bagong oportunidad. Walang pag-amin sa kasalanan. Walang pagpapahayag ng pagsisisi. Walang pagbabago. Simpleng isang paraan para makatakas, para mapanatili ang anumang natitirang dignidad niya. Pinirmahan ko ang acceptance form nang walang pag-aalinlangan. May mga taong natututo mula sa mga konsekwensya. At may mga taong tinitiis lang ito hanggang sa makahanap sila ng daan palabas. Si Isabela ay kabilang sa pangalawa. Helen, pakiproseso ito ngayon din, sabi ko.
At magpadala ka ng memo sa HR. Gusto kong maging mandatory na ang exit interviews para sa lahat ng supervisory positions simula ngayon. Walang exceptions. Ang mga pagbabagong ipinatupad ko sa nakalipas na 6 na buwan ay higit pa sa pag-alis ng isang nakalalasong empleyado. Inayos ko ang sistema ng pag-uulat upang ang mga reklamo tungkol sa pambubuli sa lugar ng trabaho ay direktang makarating sa aking atensyon. Nagpatupad ako ng sensitivity training para sa lahat ng nasa management. At ang pinakamahalaga, ipinagkaloob ko ang hustisya sa mga biktima ni Isabela. Si Aling Janet Rodriguez, ang dating custodial supervisor na ipinatapon sa night shift, ay isa na ngayong floor supervisor, isang posisyon kung saan ang kanyang karunungan at karanasan ay sa wakas ay pinahahalagahan. Si Aling Margaret ay nakabalik na sa day shift na may kasamang commendation letter sa kanyang file. At si Mang Robert, siya na ngayon ang namumuno sa isang proyekto para i-upgrade ang aming IT infrastructure. Ang kanyang mga dekada ng karanasan ay napatunayang napakahalaga. Ang kultura sa Meridian Technologies ay unti-unting nagbabago pero sigurado. Nagiging isang lugar ito kung saan ang respeto ay hindi option kundi isang obligasyon. Isang lugar kung saan ang bawat boses, bata man o matanda, ay may halaga. Tumunog ang aking telepono na pumutol sa aking pag-iisip. Ang pangalan ni Marco ang lumitaw sa screen. Ang relasyon namin ng aking anak ay unti-unting naghilom. Parang isang butong na bali na kailangan ng panahon para muling tumibay. Ang diborsyo nila ay naging mabilis at, sa kabutihang palad, ay naging sibilisado. Bumalik si Isabela sa kanyang mga magulang sa ibang probinsya. Nagpa siyang mas mabuti nang magsimula muli sa ibang lugar kaysa harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa sa isang bayang alam ang katotohanan. "Hi Ma," bati niya. Ang kanyang boses ay mas magaan na ngayon, mas malaya. "Libre po ba kayo para sa tanghalian ngayon? May gustong ipakita sa inyo si Leo." "Siyempre anak, sa dati pa rin ba?" "Actually po, gusto ni Leo na mag-picnic sa parke. May pinraktis daw po siyang para sa inyo." Pagkalipas ng isang oras, naglatag ako ng isang kumot sa ilalim ng isang puno ng akasya habang si Leo ay nagtatakbo sa palaruan. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa damuhan. Si Marco ay mukhang mas malusog kaysa sa mga nakaraang taon. Ang palaging tensyon sa kanyang mga balikat ay sa wakas ay nawala na. "Ma, tingnan niyo po ito," sigaw ni Leo, nakabitin ng patiwarik sa monkey bars. "Mag-ingat ka, apo," sagot ko. Ang aking puso ay puno ng simpleng kagalakan na muling pinahintulutang mag-alala para sa kanya. Umupo si Marco sa tabi ko sa kumot, naglalabas ng mga sandwich mula sa isang paper bag. "Tinatatanong ka po niya araw-araw," sabi ni Marco. "Kailan po darating si Lola? Pwede po bang turuan ako ni Lola mag-bake ng cookies? Pwede po bang ikwento ni Lola yung kwento ng prinsesa?" "At ano ang sinasabi mo sa kanya?" tanong ko. Ngumiti siya, ang unang tunay ng ngiti na nakita ko mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Sinasabi ko po na si Lola ay abala sa pagtatayo ng mga kastilyo at pagpatay ng mga dragon. Natawa ako. Matalinong bata. Masyadong matalino minsan. Noong nakaraang linggo, nagtanong siya kung bakit lumipat si Mami. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang protektahan ang inosensya ng isang bata habang nananatiling tapat sa katotohanan. "Ano ang sinabi mo?" Sinabi ko po na minsan, ang mga matatanda ay nagkakamali. At minsan, ang mga pagkakamaling iyon ay nangangahulugan na kailangan nilang tumira sa magkaibang lugar. Kumuha siya ng mga juice box, ang kanyang mga kilos ay maingat. Nagtanong siya kung babalik pa ba siya. Sinabi ko, "Hindi ko alam." "Sobra po ba yun? Dapat ba mas naging tiyak ako?" Inabot ko ang kanyang kamay at pinisil ito. "Sinabi mo sa kanya ang totoo sa paraang maiintindihan niya. Iyon lang ang kayang gawin ng sinumang magulang." Tumakbo papalapit si Leo, hiningal at nagliliwanag sa tuwa. "Lola, halika po! Tingnan niyo ang kastilyong ginawa ko sa sandbox." Nagpahila ako sa kanya patungo sa kanyang likha. Isang masalimuot na istruktura ng buhangin at mga patpat. Habang hinahangaan ko ang kanyang gawa, napansin ko ang ibang mga pamilya sa paligid namin. Mga lolo at lola na nagtutulak ng duyan, mga magulang na naghahabol ng mga bata.
Ang magandang gulo ng ordinaryong buhay. Ito ang ipinaglaban ko, hindi paghihiganti, hindi pagpapatunay na ako ang tama, kundi ang karapatang maging bahagi ng mundo ng aking apo. Ang karapatang umiral nang hindi humihingi ng paumanhin, napahalagahan dahil sa kung sino ako at hindi itakwil dahil sa kung sino ako sa tingin nila. Nang gabing iyon, habang pauwi na sila Marco at Leo, tumayo ako sa aking maliit na apartment. Tinitingnan ang mga litratong nakasabit sa aking dingding. Mga larawan ni Leo, ni Marco noong nagtapos siya sa kolehiyo. Mga pagdiriwang bago pa dumating si Isabela. Ngunit may mga bago ng litrato ngayon. Mga litrato naming tatlo sa parke, kami ni Leo na nagbe-bake ng cookies, nagbabasa ng mga libro, isang buhay na nabawi, isang pamilyang muling nabuo. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Ben, ang binatang dishwasher na naging kaibigan ko. Mrs. Reyes, gusto ko lang po ipaalam na graduate na po ng high school ang apo ni Maria, una sa kanilang pamilya. Nagpapasalamat po siya sa scholarship program na sinimulan nyo. Napangiti ako. Ang scholarship program ay ang aking pinakabagong inisyatibo na nagpopondo sa edukasyon ng mga anak at apo ng mga matagal ng empleyado. Mga taong tulad ni Maria, na ginugol ang 20 taon para siguraduhing tumatakbo ng maayos ang Meridian Technologies, ay karapat-dapat na makitang umunlad ang kanilang mga pamilya. Dumating ang isa pang text mula kay Aling Janet. May bakante po sa night shift supervisor sa Building B. Baka po may kilala kayong pwedeng mag-apply? Kailangan ko po ng reference? Natawa ako ng malakas, nagtatype ng sagot. Baka may kilala nga ako. Habang lumulubog ang araw, ipinaghanda ko ang aking sarili ng isang simpleng hapunan at naupo sa aking sopa na may hawak na libro. Tahimik ang apartment, ngunit hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan. Ito ang komportabling katahimikan ng kapayapaan. Naalala ko si Isabela, nasaan man siya ngayon, at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi kasiyahan sa kanyang pagbagsak, kundi kalungkutan para sa mga oportunidad na kanyang sinayang. Pwede sana siyang matuto. Pwede sana siyang magbago. Pwede sana niyang buuin muli ang kanyang buhay at pamilya sa isang pundasyon ng respeto. Ngunit pinili niyang makita ang kanyang sarili bilang biktima. May mga taong ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagtakbo mula sa responsibilidad, hindi na pagtatanto na ang kalayaang hinahanap nila ay matatagpuan lamang sa pagharap sa kanilang mga pinili. Tumunog ang aking telepono sa huling pagkakataon. Si Marco ulit. Ma, pinapatawag po ni Leo para mag-good night. Nag-aalala daw po siya, baka malungkot kayo. Narinig ko ang boses ng aking apo sa background. Sabihin mo kay Lola, takot ang mga dragon sa dilim, kaya iwanan niya pong bukas ang ilaw. Sabihin mo sa kanya, iiwanan kong bukas ang ilaw. Sabi ko, nakangiti. At Marco, salamat. Para saan po? Para sa pagpili na makita ang katotohanan noong ito'y mahalaga. Pagkatapos naming mag-usap, iniwan ko ngang bukas ang isang maliit na ilaw sa kusina. Hindi dahil takot ako sa mga dragon, kundi dahil nag-aalala ang aking apo para sa akin. At ang pag-alalahanin ay isang pribilehiyong muntik nang mawala sa akin. Nahiga ako sa kama ng gabing iyon, iniisip ang tungkol sa kapangyarihan. Hindi ang uri na nagmumula sa mga titulo o yaman, kundi ang uri na nagmumula sa pag-alam sa iyong halaga. Ang uri na nagbibigay daan sa iyong ipaglaban ang iyong sarili at ang iba. Ang uri na nagmumula sa pagpili ng dignidad kaysa sa kaginhawaan, katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Inakala ni Isabela na naiintindihan niya ang kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pag-angat sa iba. Mula sa paggamit ng iyong posisyon para protektahan ang mga hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Mula sa pag-unawa na ang bawat tao ay may halaga. Ipinaglaban ko ang mga prinsipyong iyon at bilang resulta, nabawi ko ang aking lugar sa aking pamilya at sa aking kumpanya. At ang pinakamahalaga, na ipakita ko sa aking apo na ang kanyang lola ay tunay ngang makapangyarihan. Hindi dahil kaya niyang manakit ng tao, kundi dahil pinili niyang tumulong. Iyon ang uri ng kapangyarihang sulit na taglayin.
ang uri na nagiiwan ng liwanag sa halip na kadiliman. Ang uri na nagpapatulog sa iyo ng mahimbing, alam na ginawa mo ang tama. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula ng gabing iyon sa aking apartment. Ang gabi ng paghuhukom. 6 na buwan ng malalaking pagbabago, hindi lang sa aking pamilya, kundi pati na rin sa aking kumpanya. Ngayon, habang nakaupo ako sa aking opisina isang magandang umaga, sinusuri ang mga ulat na nagpapakita ng patuloy na paglago ng Meridian Technologies. Isang kakaibang kapayapaan ang bumabalot sa akin. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay tila mas maliwanag. Ang tanawin ng syudad mula sa ika-42 na palapag ay tila mas maganda. Kumatok si Helen at pumasok dala ang aking kape at ang mga sulat. "Mrs. Reyes," sabi niya, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. "May isang resignation letter po sa inyong mesa, galing sa Food Services Department." Alam ko na bago ko pa man ito buksan. Ang eleganteng sulat kamay ni Isabela ay nasa isang buong pahina. Isang formal na pagbibitiw, epektibo kaagad na binabanggit ang personal na mga dahilan at paghahanap ng mga bagong oportunidad. Walang pag-amin sa kasalanan, walang pagpapahayag ng pagsisisi, walang pagbabago. Simpleng isang paraan para makatakas, para mapanatili ang anumang natitirang dignidad niya. Pinirmahan ko ang acceptance form ng walang pag-aalinlangan. May mga taong natututo mula sa mga konsekwensya. At may mga taong tinitiis lang ito hanggang sa makahanap sila ng daan palabas. Si Isabela ay kabilang sa pangalawa. "Helen, pakiproseso ito ngayon din," sabi ko. "At magpadala ka ng memo sa HR. Gusto kong maging mandatory na ang exit interviews para sa lahat ng supervisory positions simula ngayon. Walang exceptions." Ang mga pagbabagong ipinatupad ko sa nakalipas na 6 na buwan ay higit pa sa pag-alis ng isang nakalalasong empleyado. Inayos ko ang sistema ng pag-uulat upang ang mga reklamo tungkol sa pambubuli sa lugar ng trabaho ay direktang makarating sa aking atensyon. Nagpatupad ako ng sensitivity training para sa lahat ng nasa management. At ang pinakamahalaga, ipinagkaloob ko ang hustisya sa mga biktima ni Isabela. Si Aling Janet Rodriguez, ang dating custodial supervisor na ipinatapon sa night shift, ay isa na ngayong floor supervisor, isang posisyon kung saan ang kanyang karunungan at karanasan ay sa wakas ay pinahahalagahan. Si Aling Margaret ay nakabalik na sa day shift na may kasamang commendation letter sa kanyang file. At si Mang Robert, siya na ngayon ang namumuno sa isang proyekto para i-upgrade ang aming IT infrastructure. Ang kanyang mga dekada ng karanasan ay napatunayang napakahalaga. Ang kultura sa Meridian Technologies ay unti-unting nagbabago, pero sigurado, nagiging isang lugar ito kung saan ang respeto ay hindi option, kundi isang obligasyon. Isang lugar kung saan ang bawat boses, bata man o matanda, ay may halaga. Tumunog ang aking telepono na pumutol sa aking pag-iisip. Ang pangalan ni Marco ang lumitaw sa screen. Ang relasyon namin ng aking anak ay unti-unting naghilom, parang isang butong na bali na kailangan ng panahon para muling tumibay. Ang diborsyo nila ay naging mabilis at, sa kabutihang palad, ay naging sibilisado. Bumalik si Isabela sa kanyang mga magulang sa ibang probinsya. Nagpa siyang mas mabuti nang magsimula muli sa ibang lugar kaysa harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa sa isang bayang alam ang katotohanan. "Hi ma," bati niya. Ang kanyang boses ay mas magaan na ngayon, mas malaya. "Libre po ba kayo para sa tanghalian ngayon? May gustong ipakita sa inyo si Leo?" "Siyempre anak. Sa dati pa rin ba?" "Actually po, gusto ni Leo na mag-picnic sa parke. May pinraktis daw po siyang para sa inyo." Pagkalipas ng isang oras, naglatag ako ng isang kumot sa ilalim ng isang puno ng akasya habang si Leo ay nagtatakbo sa palaruan. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa damuhan. Si Marco ay mukhang mas malusog kaysa sa mga nakaraang taon. Ang palaging tensyon sa kanyang mga balikat ay sa wakas ay nawala na. "Ma, tingnan niyo po ito," sigaw ni Leo, nakabitin ng patiwarik sa monkey bars. "Mag-ingat ka, apo," sagot ko. Ang aking puso ay puno ng simpleng kagalakan na muling pinahintulutang mag-alala para sa kanya. Umupo si Marco sa tabi ko sa kumot.
Naglalabas ng mga sandwich mula sa isang paper bag. Tinatatanong ka po niya araw-araw, sabi ni Marco. Kailan po darating si Lola? Pwede po bang turuan ako ni Lola mag-bake ng cookies? Pwede po bang ikwento ni Lola yung kwento ng prinsesa? At ano ang sinasabi mo sa kanya? Tanong ko. Ngumiti siya, ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Sinasabi ko po na si Lola ay abala sa pagtatayo ng mga kastilyo at pagpatay ng mga dragon. Natawa ako. Matalinong bata, masyadong matalino minsan. Noong nakaraang linggo, nagtanong siya kung bakit lumipat si Mommy. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang protektahan ang inosensya ng isang bata habang nananatiling tapat sa katotohanan. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko po na minsan, ang mga matatanda ay nagkakamali. At minsan, ang mga pagkakamaling iyon ay nangangahulugan na kailangan nilang tumira sa magkaibang lugar. Kumuha siya ng mga juice box, ang kanyang mga kilos ay maingat. Nagtanong siya kung babalik pa ba siya. Sinabi ko, hindi ko alam. Sobra po ba yon? Dapat ba mas naging tiyak ako? Inabot ko ang kanyang kamay at pinisil ito. Sinabi mo sa kanya ang totoo sa paraang maiintindihan niya. Iyon lang ang kayang gawin ng sinumang magulang. Tumakbo papalapit si Leo, hiningal at nagliliwanag sa tuwa. Lola, halika po! Tingnan niyo ang kastilyong ginawa ko sa sandbox. Nagpahila ako sa kanya patungo sa kanyang likha. Isang masalimuot na istruktura ng buhangin at mga patpat. Habang hinahangaan ko ang kanyang gawa, napansin ko ang ibang mga pamilya sa paligid namin. Mga lolo at lola na nagtutulak ng duyan, mga magulang na naghahabol ng mga bata. Ang magandang gulo ng ordinaryong buhay. Ito ang ipinaglaban ko, hindi paghihiganti, hindi pagpapatunay na ako ang tama, kundi ang karapatang maging bahagi ng mundo ng aking apo. Ang karapatang umiral, nang hindi humihingi ng paumanhin, na pahalagahan dahil sa kung sino ako at hindi itakwil dahil sa kung sino ako sa tingin nila. Nang gabing iyon, habang pauwi na sila Marco at Leo, tumayo ako sa aking maliit na apartment, tinitingnan ang mga litratong nakasabit sa aking dingding. Mga larawan ni Leo, ni Marco noong nagtapos siya sa kolehiyo, mga pagdiriwang bago pa dumating si Isabela. Ngunit may mga bago ng litrato ngayon. Mga litrato naming tatlo sa parke, kami ni Leo na nagbe-bake ng cookies, nagbabasa ng mga libro. Isang buhay na nabawi, isang pamilyang muling nabuo. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Ben, ang binatang dishwasher na naging kaibigan ko. Mrs. Reyes, gusto ko lang po ipaalam na graduate na po ng high school ang apo ni Maria, una sa kanilang pamilya. Nagpapasalamat po siya sa scholarship program na sinimulan niyo. Napangiti ako. Ang scholarship program ay ang aking pinakabagong inisyatibo na nagpopondo sa edukasyon ng mga anak at apo ng mga matagal ng empleyado. Mga taong tulad ni Maria na ginugol ang 20 taon para siguraduhing tumatakbo ng maayos ang Meridian Technologies ay karapat-dapat na makitang umunlad ang kanilang mga pamilya. Dumating ang isa pang text mula kay Aling Janet. May bakante po sa night shift supervisor sa Building B. Baka po may kilala kayong pwedeng mag-apply? Kailangan ko po ng reference. Natawa ako ng malakas, nagtatype ng sagot. Baka may kilala nga ako. Habang lumulubog ang araw, ipinaghanda ko ang aking sarili ng isang simpleng hapunan at naupo sa aking sopa na may hawak na libro. Tahimik ang apartment, ngunit hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan. Ito ang komportableng katahimikan ng kapayapaan. Naalala ko si Isabela, nasaan man siya ngayon, at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi kasiyahan sa kanyang pagbagsak, kundi kalungkutan para sa mga oportunidad na kanyang sinayang. Pwede sana siyang matuto. Pwede sana siyang magbago. Pwede sana niyang buuin muli ang kanyang buhay at pamilya sa isang pundasyon ng respeto. Ngunit pinili niyang makita ang kanyang sarili bilang biktima. May mga taong ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagtakbo mula sa responsibilidad, hindi na pagtatanto na ang kalayaang hinahanap nila ay matatagpuan lamang sa pagharap sa kanilang mga pinili. Tumunog ang aking telepono sa huling pagkakataon. Si Marco ulit.
Ma, pinapatawag po ni Leo para mag-good night. Nag-aalala daw po siya, baka malungkot kayo. Narinig ko ang boses ng aking apo sa background. Sabihin mo kay Lola, takot ang mga dragon sa dilim, kaya iwanan niya pong bukas ang ilaw. Sabihin mo sa kanya, iiwanan kong bukas ang ilaw, sabi ko nakangiti. At Marco, salamat. Para saan po? Para sa pagpili na makita ang katotohanan noong ito'y mahalaga. Pagkatapos naming mag-usap, iniwan ko ngang bukas ang isang maliit na ilaw sa kusina. Hindi dahil takot ako sa mga dragon, kundi dahil nag-aalala ang aking apo para sa akin. At ang pag-alalahanin ay isang pribilehiyong muntik nang mawala sa akin. Nahiga ako sa kama ng gabing iyon, iniisip ang tungkol sa kapangyarihan. Hindi ang uri na nagmumula sa mga titulo o yaman, kundi ang uri na nagmumula sa pag-alam sa iyong halaga. Ang uri na nagbibigay daan sa iyong ipaglaban ang iyong sarili at ang iba. Ang uri na nagmumula sa pagpili ng dignidad kaysa sa kaginhawaan, katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Inakala ni Isabela na naiintindihan niya ang kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pag-angat sa iba. Mula sa paggamit ng iyong posisyon para protektahan ang mga hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Mula sa pag-unawa na ang bawat tao ay may halaga. Ipinaglaban ko ang mga prinsipyong iyon at bilang resulta, nabawi ko ang aking lugar sa aking pamilya at sa aking kumpanya. At ang pinakamahalaga, na ipakita ko sa aking apo na ang kanyang lola ay tunay ngang makapangyarihan. Hindi dahil kaya niyang manakit ng tao, kundi dahil pinili niyang tumulong. Iyon ang uri ng kapangyarihang sulit na taglayin. Ang uri na nagiiwan ng liwanag sa halip na kadiliman. Ang uri na nagpapatulog sa iyo ng mahimbing, alam na ginawa mo ang tama. At iyan ang aking kwento. Isang kwento ng sakit, ng pagbangon at ng pagbawi sa dangal. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo. Kayo na matiyagang nakinig hanggang sa dulo, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan? Naranasan nyo na bang maliitin at yurakan ang inyong pagkatao ng mga taong inaasahan ninyong magmamahal sa inyo? Kwentuhan ninyo ako. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang sabihin kung saan kayo nanonood. Maraming salamat sa inyong pakikinig.